Nakagat ako ng aso. Ang kwento ni Luis P. Catmetan. Ang mga nakang-asa na lang si Queenie, wala nang inatupag ang magkapatid na si Arvin, Gio at Janela, kundi silipin ang mga tuta nito. Sabik na sila makalaro ang mga tuta. Nagsipili pa sila ng kanilang mga paborito. Hindi nagtagal, ipinamigay ni Mommy Grace ang 3 sa 6 na tuta sa mga kaanak na nanghingi ng mga ito. Itinira na lang ang 3 paborito ng mga bata. Bruno ang papangalan ko sa'yo. Ikaw ang babaeng Bruno. Nagingiting sabi ni Janela sa tutang may tagping itim sa kanang tenga. Arf, 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 arf! Kahol ni Bruna na waring sumasang-ayon. Janela, natapos mo na ba ang homework mo? Tanong ni Mommy Grace. Mamaya na po, Mommy, sagot ni Janela. Pagkatapos namin maglaro ni Bruna. Puro asa na inaatupag mo. Wala pang bakuna si Bruna. Baka makagat ka. Hindi po, Mommy. Mabait po si Bruna. Katwiran naman ni Janela. Isang araw, gaya ng nakagawian, pagkagaling ng Janela sa eskwelahan, ay si Bruna agad ang hinanap. Kumuha si Janela ng panyong pula at iwinagwag ito sa harap ng aso. Nang anyong kagatin ni Bruna ang panyo, tumakbong palayo si Janela. Gigil na gigil namang humabol si Bruna. Nabigla si Janela sa sumunod nangyari. Naglundagin siya ni Bruna, aksidenteng dumiin ang pangil nito sa kanyang balat. Aray! Ano yun? Nakita ni Janela na may dugo sa kanyang binti. Natakot siya bigla na baka pagalitan siya ng kanyang daddy at mommy. Janela, dapat nating sabihin ito kay na mommy. May sugat ka. Sabi ng teacher ko, delikado raw ang kagat ng aso dahil baka may rabies. Sabi ni Kuya Orvin. Ha? Nakagat ka ni Bruna? Nabigla si Mommy Grace sa narinig. Sige, ako nang bahala dito sa sugat mo, Janela. Huwag ka nang umiyak, anak. Nagmamadali hinugasan at sinabon ni Mommy Grace ang sugat habang nakatapat ito sa dumadaloy na tubig sa gripo. Nang malagyan ng gasa ang sugat, dinala nila sa Janela sa klinika. Nakikipaghabulan po si Janela sa tuta nang bigla itong nangagat, sagot naman ni Mommy Grace. Matapos lisin ni Dr. Bunyi ang sugat, pinayuhan niya sila. Sa karaniwang kagat ng aso, kadalas ay itinatali o kinukulong ang aso at inoobserbahan ito sa loob ng 10 araw. Kung makakita ng pagbabago sa aso, halimbawa ay maging mabangis, ito, o matamlay, dapat ineksyonan agad ng collar rabies ang pasyente. Ngunit iba po ang tuta. Hindi po ito nagiging ulol o mabangis na gaya ng malalaking aso. Ang tutang may rabies ay karaniwang makulit, ngunit mahirap makita ang pagkakaiba nito sa pangkaraniwang kakulitan ng mga tuta. Obserbahan na lang po muna natin ang tuta sa loob ng 10 araw. Kapag hindi ito namatay, walang rabies ang tuta. Hindi nakakailangan ng ineksyonan ng counter rabies. Pero kailangan pa ineksyonan ngayon sa Janela para sa tetano. Medyo malalim kasi ang sugat mula sa kagat ng aso. Dr. Bunyi, ano po ba ang rabies? Tanong ng Janela. Mikrobyong virus ito na ubod ng bagsik. Paliwanag ni Dr. Bunyi. Kapag nakapasok ito sa katawan ng aso at umabot sa utak nito, mauulol ang aso. Kapag nakagat naman ng isang aso may rabies ang isang tao, papasok ang virus sa katawan niya at paglalakbay patungong utak. Kapag nakarating na sa utak ang rabies, mauulol ang tao at mamamatay. Nakakamatay po ba talaga ang rabies, Doc? Tanong ni Daddy Cruella. Oo, kapag nakarating na sa utak ng tao ang virus na ito, nakamamatay talaga. Kaya binabakunahan natin ang nakagat ng aso para hindi makarating sa utak ang rabies virus. Sa kaso ni Buboy, namatay ito dahil sa virus. Janela, anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong ni Dr. Bunyi. Gusto ko po maging doktor ng mga pets, kagaya ng kakilala namin na si Dr. SP. Isang veterinarian. Matatapang ang mga veterinarian na. Matapang ka rin ba? Tumatango pa si Janela sa tanong nang nilagyan na ni Dr. Bunyi ng bulak ang pinag-ineksyonan sa balikat ng Janela. Ang tapang pala ng Janela, hindi man lang umiyak. Humahangang sabi ni Dr. Bunyi. Kaya may regalo ako para sa iyo. Isang stuffed toy na aso. Wow! Salamat po. Bumiti si Janela. Maaga pa, ay nasa klinika na sila ni Dr. S.P. Dominguez.
Ang daming poster ng iba't ibang lahi ng aso sa loob. May poster din ng Snoopy, Pluto, at Scooby-Doo. May poster din ng iba't ibang mga pagkain at vitamina para sa aso. Sa loob, mayroong pasyenteng aso na nakaswero. Mayroon din mga pasyenteng pusa. Ang gaganda naman ng mga tutang ito, sabi ng Dr. SB. Anong mga pangalan nito? Nila? Ito po si Scimitar, ang aso kong batik-batik, sagot agad ni Kuya Gio. Bronze naman po ang tutang maiksi ang buntot, sunod ni Kuya Arvin. Ito po si Bruna, yung may dagdi sa tenga. Siya po ang nakakagat sa akin, sabi ni Chanela. Ganun ba? Tanong ng Dr. SB. O sige, unahin ko munang bigyan ng bakuna si Scimitar at Bronson. Pero muna si Bruna kasi kailangan muna natin siya obserbahan sa loob ng 10 araw. Kung walang masamang mangyayari kay Bruna, ibabalik din niyo siya dito para babakunahan ko. Ilang saglit pa, at iniksyon na ng bakunang Conner Rabies. Sila Bronson at si Motor. Puro igik at ungal ang maririnig sa paligid. Nang matapos ito, kinalabit din siya na si Mami Grace. Ligtas na po ba ang mga kalaro ang kapus? Mga tuta? Oo anak, pero ikukulong at oobserbahan mo natin si Bruna. Ipagdasal na lang natin na walang masamang mangyayari sa kanya. Sunod-sunod na tango ang naging sagot ni Chanela. Opo, ipagdarasal ko po si Bruna. At saka mami, sorry po kasi puro si Bruna ang inatupag ko. Nakagat tuloy ako. Promise po, pagbubutihin ka sa pag-aaral ko. Tumakbo kay mami kay sa Chanela. Mami, 10 araw na mula na makagat ako ni Bruna. Buhay pa rin po si Bruna. Saka, masigla pa rin po siya. Ibig sabihin, ligtas na po siya. Oo anak, ligtas ka na rin sa rabies. Salamat sa Diyos. Nakahinga ng malawag si Mama Grace. Napatali sa saya si Chanela. Nagmamadaling inalabas niya si Bruna at kinarga palabas ng kanilang gate. Oh anak, saan ka pupunta? Tanong ni Mama Grace. Kay Doktora SB po. Di ba't sabi niya kapag walang masama nangyari kay Bruna, ibabalik natin ito sa kanya para papakunahan? At doon nagtatapos ang kwento.